Broke boys don't deserve any kifi. Sinend lang to sa akin, apparently maraming umiyak daw na lalaki dito. So, panoorin natin. Kumari mayaman ako. Tapos ito, pass. Biro lang. De, I kind of agree naman, oh. Broke boys don't deserve kifi. And basically, a broke person don't deserve anything muna. Diba? Ganito yan mga kapatid. Mag-focus ka muna kay God and then mag-focus ka sa sarili mo. Diyan lang. Okay? Kung broke ka, tapos ang problema, yun ang gagawin mo. Okay? Kasi ano bang definition natin ng broke? Ano? Marami na offend kasi iniisip nila, paano yung mga nagsusumikap naman? Diba? Apparently, by definition, by the word itself, you're broke pero nagsusumikap ka. Pero I don't think yun naman yung ibig sabihin nila. Like yung mga siguro, yung mga tamad. Ganyan. Sige. Fine. No? Yung mga umaasa sa magulang. Fine. Okay? But, marami na offend kasi syempre, lalaki yung nakafocus dito. And, ewan ko pero in our society, men are still perceived as the provider, di ba? Like, sa date na nga lang pag sa first date, kapag 50-50 daw, no, that's a red flag. Mga kapatid, ito sasabihin ko sa inyo. Get ready. A first date shouldn't be 50-50 unless the guy insisted. Bakit mga kapatid? Because you're an adult. You are accepting a date with someone. Ganito lang yan mga kapatid. Ano ba yung dating sa'yo? Is it a free food? Diba? Ano yun? Time lang yung ibibigay mo? Kasi kung hindi kayo 50-50, ibig sabihin, lalaki lang yung nag-e-effort. Pero sa panahon ngayon, hindi na ganun. Iba na yung meta mga kapatid. No, dapat yung babae ready rin kilalanin yung mga lalaki. That's what are the dating supposed to be. No, kung makikipag-date ka, dapat intentional. Kasi kung hindi, what ka pa magsasayang ng oras, pera at lahat. No, basically kasi you just okay, pogi, why not try? Kasi wala namang mawawala. But mga kapatid, that's the wrong thinking. Kung makikipag-date ka. And I'm not saying na if you're Christian, you shouldn't date. Okay, go ahead, do that. Okay? Do that. Bahala, life mo yan. Pero as long na priority mo si Lord, then walang problema. But, a dating should be, or if you're going to date, you should be intentional. Kung ikaw na lalaki, gusto mo talagang kilalanin to si babae, nahihiya ka kasi oras niya yung kukunin mo, 'di ba? Kukunin mo yung oras niya, kikilalanin mo siya. You're basically requesting and you insist na bayaran lahat. Go, wala namang mali doon. But if not, hindi talaga kaya ng bulsa mo at this moment, 'di ba? Dalawa lang yan. Why date? Or pangalawa, dapat si girl. Kung kumare, alam nyo, gusto ko rin naman yung pag pumayag siya sa date, basically, meron siyang responsibility din kasi kikilalanin ka niya. So, sa kanya, intentional kang kilalanin ka, kaya siya pumapayag makipag-date. That means, gagastos ka din. Ganyan lang din pati leadership sa church. Mga kapatid, kung gusto mong kunin ang loob ng mga members mo, kung gusto mong mapalagay sa good side nila, parang liligawan mo rin yan, yung mga members mo. Mag-i-spend ka ng time, money, effort, lahat. Ganun yan. If you're a leader, mahirap, di ba? Madami yon. Ito, isa lang, babae, you're just going to date someone. That's why dating shouldn't be random, di ba? Dapat intentional. And the same thing here. Bakit nga ba in the first place na deserve mo ng kifi? Hindi ka pa kasal. Why? Mga kapatid, nasa Biblia yan na kapag nagpakasal ka, dapat hiwalay ka na sa poder ng magulang mo. Basahin natin yun. Hanapin ko lang. Ito, basahin natin sa 23. Genesis 2:23.
Okay? Sabi dito, the man said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh." Okay? Adam and his wife were both naked and they felt no shame. Okay, sa 24, diba? This is why a man leave his father and mother and is united to his wife. So ano yung practical na application nun, mga kapatid? Kung mag-aasawa ka, if you're looking for a wife, kung magpapakasal ka na, mga kapatid, you're going to date, dapat may prepared yan. Dapat may bahay ka na, dapat may trabaho ka, stable na trabaho. Because kapatid, gagawa ka ng pamilya. It is not a matter of kasi deserve mo ng kifi. Huh? It's not that. Mga kapatid, magke-create ka ng pamilya on your own. So, ipapriority mo na ngayon yung magiging asawa mo and yung magiging anak nyo. Okay? So, that's my take on that. Bigla tayo napunta sa dating. But yes, even if girls, eto mga kapatid basahin natin mga comments dito. Sabi niya, di ako broke pero mahal na talaga presyo. Pero ginagawa ko inspiration mga gantong line. Parang tama naman. Ano ba nakaka-offend dito? Okay, sige. Ito grabe mga kapatid. Hindi ko alam bakit na-hurt madaming hindi nakakakita or nakakaintindi na maraming na-hurt dito. Isipin nyo to, sasabihin ko tong line na to. Cut out this of context. Go. Broke Filipinas don't deserve to date foreigners. Because they're broke. Diba? Bakit? Anong kailangan nyo? Green card? No, I see a lot na parang I'm sure pag nakikita nyo sila sa mga establishments, lalo na sa mga, kumari pupunta kayo ng Boracay, pupunta kayo ng kung ano-anong lugar, tapos may makikita kayong Pinay na alam nyo talagang manonotice nyo talagang broke, tapos with a foreigner. Diba? Anong sinasabi nyo? May nakaangat na sa buhay sa laylayan, green card. No, and I also saw sa ganyan, may personal. Kaso naiinis lang ako kasi she's so rude dun sa boyfriend niyang foreigner. Pero feeling ko siguro love language nila yan. Parang basta nilalambing siya nun, narinig ko lang sila. Tapos sa airport. Tapos don't touch me. Ganun talaga. Hindi ako don't touch me. Tapos nagaan pa siya kung nag-attitude siya kasi may gusto siya or anything. Hindi ko alam anong kalagayan niya sa buhay. Pero ito yung mga kapatid, di ba? Nakaka-hurt, di ba? Nakaka-hurt sa mga makikinig sa akin dyan. Uy, grabe ka naman. Ano ba yung sinasabi mo, kapatid? Nakaka-offend. Di ba? You see the problem here? You see the problem here? Because you're basically telling someone na hindi naman illegal to not do. Because of what? Because that's your preference. Because that's what you believe. And ito yung pinaniniwala ng iba. And marami siguro mga matatanda na nagsasabi dito na meron silang very cool love story. 'Di ba? Very cool love story na ito kami, naghihirap kami ngayon pero ngayon hashindera na. 'Di ba? Because basically why tell someone things that he or she cannot do? Pero in this case, focus tayo sa topic he. Sasabihin natin na, yung mga men should be a provider. Totoo. Diba? So, pera ng lalaki, pera ng babae. Pera ng babae, pera lang ng babae. Ganun ba? Hindi, biro lang. Pero isipin nyo mga kapatid, diba? Men are usually seen as a provider. That's why yun yung meta. Pero if women were think or should be seen in a specific way, nakaka-offend.
'Diba? May mali ba sa mga broke Pilipina na nakikipag-date sa mga foreigner or inaasawa mga foreigner? May mali ba doon? So, may mali ba dito na if the broke man dated a woman, no? Tandaan natin, hindi naman sila pinilit siguro ng lalaki, because if it is, then that's illegal, 'di ba? We're just in the context of legal here. And nakipag-date si lalaki kay babae, okay, binigyan niya ng kifi, o ano naman, 'di ba? Culture natin 'yan dito sa mundo 'di ba? Nang hindi pa married, no? If you're going to do this, no, ibibigay ang kifi. Why give kifi at all, mga kapatid? Why give kifi at all? Hindi pa kayo kasal. Now, dun ka, saka mo ibigay kapag kasal na kayo. Then it will be true. Then this will be true. Because broke boys, men, don't deserve anything. They don't even deserve to get married. And yung babae din, hindi established yung buhay nila. Anong ambag mo sa 'di ba? Sa marriage. And ganun din sa lalaki. If you're going to date, 'di ba? If you're going to date, why give kifi at all? Okay? Sige, basahin natin yung mga ibang magandang pag-usapan dito. Okay, sabi dito ni Jeremy de la Cruz, broke boys don't deserve no kifi. To be fair, okay? How about unworthy kifi doesn't deserve royal treatment? Pero naging ano na tayo, naging firm na tayo sa standard natin. If you're going to date, di ba? Don't give kifi at all. Don't. Lalo na kapag hindi ka pa kasal. Alam mo ba yung risk niyan? Bakit mo ginagawa yan? Bakit nyo ginagawa? To procreate. Mga kapatid. O pares kayo broke na may nabuo. Sinong kawawa? Kayo ba? Siyempre, kawawa din yung bata. Ay, kakasabi lang. Can we stop normalizing the mindset that men should always be tama. Because totoo naman. No, pero mga kapatid, meron talaga tayong mga roles sa buhay. Pero kung ang i-view natin yung men na maging providers lang, then ibigay niya specific role sa men. Then dapat sa babae din, 'di ba? Ano ba yung role ng babae? No, that's why, 'di ba, husband, pag binigyan niya yung halaga, binigyan niya ng halaga yung women, minumultiply niya, 'di ba? Ganun ang perfect marriage, 'di ba? Or di naman perfect, siguro ideal marriage. Some women may prefer to rely on men. Yes, they are. Requiring physical, but can be as strong if they choose to be. Totoo, no? Ang dami mga bodybuilders na babae na mas malakas pa sa akin. Ako, weak lang ako, weak. Okay. Pero feeling ko hindi naman ito yung point, 'di ba? Let's assume the best naman sa kanila na hindi yun yung ibig nilang sabihin. Yung mga wala talagang ginagawa. So, I'm going to skip on this. And totoo, let's stop pushing the idea that only rich men deserve of kifi. Okay? Mga kapatid, totoo naman, pero hindi naman necessarily na rich. Diba? If, ganito lang yan mga kapatid, kung magpapakasal kayo, pas wala kayong sariling bahay, wala kayong ipon, 'di ba? Basically, you're broke. So magpapakasal kayo. Isipin nyo sinong unang-una magsasuffer. Bukod sa inyong dalawa. Siyempre, yung asawa mo magsasuffer bukod sa'yo. Tapos yung anak nyo. Tapos meron pa kayong pamilya na aasa sa inyo. Kasi we're living in our country. Beautiful country of Philippines. Where pati yung mga relatives, no, kailangan manghingi ng pera sa inyo. 'Di ba? If not, worst person kayo. You're the worst people ever. Isipin nyo, ang daming dapat i-consider, 'di ba? Pero hindi ko sinasabing huwag kayo magpakasal or tinatakot ko kayo magpakasal, no?
dapat lagi natin tong iisipin under the circumstance of getting married. Mga kapatid, no? If you're going to date to marry, hindi yung date kasi or makikipagbalikan ka sa ex mo because gagawin nyo yun. Bibigay mo ulit yung kifi mo. Kasi what? No? The sex is familiar. Okay, ginagawa ko na to with the same person. Pero broke siya eh. Dude, why give kifi at all? Or why aim to get a kifi at all? Mga boys, men, ha? Okay? Okay, it's given that kifi is glorious. Okay. Totoo naman, they would pay, to be honest. Ba? And, naalala nyo, outside of topic lang ako, naalala nyo yung, nainis ako, instant report talaga yung kagad sa akin eh. Yung si gold medalist. Sobrang anywhere nun sa internet. Tapos, hindi ako nag-aano dito hindi ako ako mabait ako, hindi ako, guys, nag-struggle din ako na, nope. Nire-report ko sila. No? Nire-report ko sila. Yung mga nun. Pero bakit? Bakit ko sila nire-report? Because nagbebenta sila. Binebenta nila yung video ni gold medalist. Tapos, after na humupa si gold medalist, may mga nakita pa ako na mga ibang naman siya, na may bagong gold medalist na. Pero hindi siya nag-boom eh. Hindi ko kasi siya nakita anywhere. Tapos, mga kapatid, babasahin mo yung mga comment. Parang, okay, gusto ko saan. Tapos, may mga iba na nagde-describe. Tapos, may iba na nasa Telegram. Tapos, naganap lang ako sa comment section. Nag-comment section lang. Sinasabi nila may bayad, no? Mga kapatid, if you're spending money sa porn, you seriously need help. Okay? You need help, kapatid. You need Jesus. Don't pay for corn, okay? Or any videos, mga kapatid. Nagsasayang kayo ng pera dyan. Don't do it. Mga subscriptions, mga ganyang bagay, don't do it. Anyway, marami din na yung mga sinasabi nilang magbabayad ka lang sa mga someone, di ba? Gusto yan, no? Parang ba yan? Prostitution ba yan sa atin? Oh, yan. Di ba may nauso yung issue din ni yung spakul daw, di ba? Because apparently the wife cannot provide, no? Kalimutan ko na kung sino ang artista yun, di ba? But girl, okay, tuloy natin. It's like a golden trophy. Oh, yan. Oh, diba? If you know within yourself that you too is broke. Diba? Pero in this case, mukha naman silang well off sa buhay, diba? Mukha naman silang mayayaman. Okay. So, kung i-date nila, gusto ng mayaman din, fine. No? So, ngayon, mga kapatid, wala na yung langit siya, lupa ako mindset. Ha? Hindi ka na pwedeng mangjowa ng hasindera. Anak ng hasindera. Okay. Wala na yung ganong meta. Ngayon dapat ka na. Pag estir ka, estir lang. Ganun. Mga kapatid, no? Basically, who are we to tell the people kung ano yung dapat at hindi nila dapat gawin? Sige, concern ka ba talaga sa mga, kung sa babaeng to, concern ka ba talaga o kasi gusto mo lang mag-push ng agenda? Ha? Tsaka bakit ba na ginamit natin tong kanta ni Cardi B, yung app? Kung kukuha ka ng isang take sa isang parang unreliable source, bro, what are you doing? Siguro talagang nag-boom lang talaga to dahil sa maraming na-offend. Pero bro, this is not even an issue no? Para wala nang ganito don't tell anyone what to do or what to live their life on. Ako, sinasabi ko sa inyo, mas maganda kung tatanggapin nyo si Jesus sa buhay nyo. And yes, kung napadaan ka sa video na to, hindi aksidente na nakita mo to. And I hope that this video will have that little push sa'yo para kilalanin si Jesus. Okay? But here, I'm not telling you to do that. That's why I'm telling you na I hope that this video will have the push para mas makilala mo at i-pursue mo
mag-pursue ka ng relationship with Jesus. And the same thing, diba? Maybe it's time to stop putting all the burden on men. We all are all equal. But we have, purpose, diba? And women have this very overpowered skill, diba? They can produce life. Kaya magbibigay lang tayo sa kanila, but they are the ones who carry. Talaga sila yung the best hard carry dito. And tayong mga lalaki, dapat we should do anything to support. And apparently, in this real world, yung support isa siya sa pinakamahirap na gawin. Diba? Kumari sa ML, ito yung support na ginagawa. Akala mo boring. Diba? But you're doing the hard work of maintaining, protecting. Diba? You're making sure na manalo yung team nyo. 'Di ba sa league, if you play league, sobrang hirap mag-support kasi wards, babantayan mo 'yan, magche-check ka ng mga key objectives while protecting your carries, magse-set ka kung ano-ano, 'di ba? That's the hard work na support na ginagawa ng men, and women are carries, 'di ba? You bring to woman something, they multiply it sa wife mo. You bring something, you multiply, they multiply, no? And even, no, ibigay nila sa iyo yung buo trust, love nila, yan Kifi, di ba? And that's the most beautiful thing na ibibigay sa iyo ng isang babae. Tapos gusto nating mga lalaki kunin lang yan just for body count, di ba? And girls, don't give that basta-basta like, please don't. Diba? I know, sinasabi ko sa inyo na wag niyong gawin yung pero ako, I'm suggesting, this is my opinion, na guys, wag. Isipin nyo, mga kapatid, pinapalamon pa kayo ng magulang nyo, and you're already doing these things na ginagawa dapat ng isang mag-asawa, and that's biblical, mga kapatid. It's bad. Wag nating gawin ng premarital sex. Okay? So marami pang video dito. Si Paulul, nag-react. Okay, nakasubscribe ako, Paul. Okay. Based face, by the way. Okay, pare-paras lang naman ang take. Same here. Don't deserve. Some men are broke because they're funding their dreams. Yeah, I don't think they're talking about that, diba? So, okay. Okay, men, diba? Let's grind. Like, comment, subscribe. I'm grinding. Okay. Ano to? Ba't anong mukha yan? Okay. Okay. Halos ganun din, di ba? Okay. Parang halos pare-pareha sila ng take, no? Ito. Okay, they prioritize family. Ano pa ba? Sabi ni Jana Nicole. Tapos may kasamang thirst trap, If you're broke, maybe don't make dating your main focus. And yes, focus on Jesus. No one's stopping you, but it's honestly harder when you're struggling. Totoo yan. No? Not everyone is willing to stay and grow with you. Short dating while you're not yet stable financially and other aspects too can lead to more disappointments. And mga kapatid, let's make sure na kilalanin din natin yung mga tao na nandyan talaga para sa atin, no? Kasi minsan talaga, I'm going to admit, there's a lot of people na nandyan na lang kapag successful ka na. No? Paano kapag dumating sa buhay na hindi? No, let's be careful kasi baka, ayun, diba, marami mangyari. Diba? Tapos hindi pala sila yung makakasama mo through thick and thin, diba? Goes both ways because I've been there. So I choose not to date us. I have money pero sapat yun para sa explain ko for myself. Okay. And don't do thirst trap.
Okay, so that's a very beautiful message about dating in the first place, 'di ba? Maybe don't date. Oh. Okay na, wala naman na tayong They basically have the same take. And ano bang natutunan natin dito mga kapatid? If you're going to date, date to marry. Okay? So kung magme-marry ka, magpapakasal ka, if you're going to marry someone, you have to prepare the essentials. Okay? And let's make sure na if you're going to date, mga kapatid, let's make sure na both of you and yung papakasalan mo have a very, very solid relationship with God. Bakit? Kasi yan yung magiging sandigan nyo kapag nandun na kayo sa buhay mag-asawa. Ito lang muna sa akin para sa ngayon mga kapatid. Sa susunod ulit, like, comment, subscribe. Bye.